Mabuhay! This is Renalu Barakagaputan, and today we will be presenting the 10 successful entrepreneurs and their successful stories. Hopefully, at the end of this presentation, you will be inspired to become one of them. So without further ado, let's dive in! Maria Victoria Gonzalez, or commonly known as Dr. Vicky Bello, was a dermatologist of a beauty entrepreneur here in the Philippines. Then she was born on January 25, 1956 in Cebu, Philippines. Then na siya tulo ka anak named Quark Hinares, Cristal Hinares, and Scarlett Snow Bello. Then si Bello is pakasal siya kaduha. First ni Atom Hinares, which is annulled na sila, and then later ni Hayden Chu in 2017. Then si Vicky Bello kay usa ka adopted na anak. Gi-adopt siya sa igsuon siyang mama, which is si Florencia Gonzalez, with her husband na si Enrique Bello. Then ang iya yung biological parents are kay si Agustin Conchu and then si Conchita Gonzalez. And then the reason why he pursue her dream to become a dermatologist because when she was 5 years old pa, pangando na dyan niya ang mahimong nga dermatologist. And then usa ka reason pod kay because of iyang na experience nga when she was 7 years old, ginabully siya because of her weight tungod kay tambok siya kaayo, and also sa iyang insecurities pod sa iyang face. That's why she studied in other country like sa Harvard Medical School and also sa Thailand Institute of Dermatology. Then after she studied there, nibalik siya diri sa Pilipinas. Then dito niya gitukod ang iyang Bello Medical Group, which is in 1990. Then one of her goal nga gitukod to niya is to have a world-class beauty treatment here in the Philippines. And then until now, ang iyang business is nagalago gihapon. Then mostly po dyan siya mga customer is mga artista because tungod siguro sa iyang kamaayo sa pag-handle or pag-handle sa iyang business. Until now, daghan mga customers nga mo adto sa iyaha, and then mas na well known siya tungod sa iyang popular nga business. That's why usa ka layunin sa kinabuhi ni Bello nga ang iyang nga negosyo is dili lang patungkol sa pagpagwapa kundi paghatag og kumpiyansa o paghatag og importansya sa atong mismong kaugalingon nga mana until now nagapadayon gahapon niyang ang business. Then mas disikat siya sa other nga mga country. Then moto ang life or background of Vicky Bello. Next is si Betty Ang. So, si Betty Ang, isa siya ka business owner sa Monday Nissan Corporation and also sa Lucky Me Instant Noodles. So, noong 1989, inilunsad ng Monday Nissan ang Lucky Me. So, sa panahon adto before kay dili pa kaayo sikat ang noodles diri sa Philippines, but tungod ni Betty ang tungod kay nakitaan niya potential ang katong business. So ang iyang gibuhat is mas nangita siya mga other nga mga strategy or mga marketing strategy, and then mas improve niya ang quality sa produkto. And then isa sa mga hinungdan ni Betty ang sa iyang paghimo atong business tungod sa iyang pagmalasakit sa mismo produkto and also sa customer. Then kanunay na niya nga ginahuna-huna ang bandunisan kung unsay iyang way of strategy nga mas mahimo nga mapabuti ang kanang kalidad sa mismo nga pagkaon. And then tungod sa iyang kapusigido or sa iyang kakugihan, so mas napalawak jud niya ang iyang business dili lang diri sa Pilipinas gisikat, but sa other nga mga country like sa Thailand, sa Indonesia, and then sa Australia. Then in 2021 dito mas na appreciate nila ang Philippines as an IPO or an initial public offering sa Monday Nissan and also sa Philippine Stock Exchange sa Lucky Me. And then
mo to until now nagapadayon gihapon ang business ni Betty ang, and then usa sa mga ato ma-learn gani sa iyahang background sa iyang business is mostly sa iyaha is ang iyaha jud will ang iyaha jud goal sa iyaha is to unsay mas mapaayo sa iyahang business, mangita sa way nga mas bisag dugay na ang iyahang nahimong business, but mas magkadugay nga mas magsikat gihapon ba, mas mupili gihapon ang mga customers sa iyahang product. So makita jud nato sa kinabuhi ni Betty ang iyahang sipag, tiyaga ug kuan tamang diskarte kay mo man jud na mindset sa mga business owner. Makita jud na sila diskarte nga mas ma long term nila ang ilahang business mo na nga until now nagapadayon gihapon ang business ni Betty ang, then until now nisikat gihapon dagan gihapon nga mga customers ang mupalit sa iyahang mga product, and then that is the background of the business of Betty. Good day everyone. My name is Mark Dave Biasalif. Nadi ako sa pang third. Ang ako case is si Dennis Angoy. Kani si Dennis Angoy, isa na siya ka prominent siya ka Filipino entrepreneur nga nga buhi siya pagka September 26, 1973 sa Davao City. Siya ang founder sa Odena Corporation. Usa na siya sa diversified nga conglomerate nga interes sa petroleum, sa shipping, logistics o sa real estate, education po o sa gaming. Pag 2002, na-establish niya ang katong Phoenix Petroleum Philippines Incorporation nga nagsugod to siya as a small oil business sa Davao, and later nahimo siyang third largest oil company sa Philippines. Si Uy pod na-expand po diya yung business empire katong iyang tayo ang katong Chelsea Logistics o katong Infrastructures Holding Corporation o nga mag-venture sa shipping o sa logistic industries. Usa sa mga notable nga project ang Dito Telecommunity. Usa ni siya sa telecommunication company nga na-launch nga naay partnership sa China Telecom. Nya ang ilang aim kay para sa long-stand telecom community or sa duopoly of sa Pilipinas. Apart from this, napod sila mga businesses or naapod si Dennis mga businesses nga interest in food retail niya sa hospitality o sa education, including ang Philippine Family Mart o ang Enduran College. Niya ang iyang business kanang mo'y nakaingon niya nga influential figure siya sa Philippine business sector. Motong kang Dennis. Dali napunta ni Ben Chan Sui. Joke lang. Si Ben Chan, born ni siya. Si Ben Chan, na panganak ni siya nga Chan Sui. Pupasa niya. Si Ben Chan. Sa siya ka prominent nga Filipino entrepreneur, best known siya for founding the clothing brand nga Bench under sa Sui Incorporation. He was born to Chinese immigrants nga Chan Lib ug si Yang nga nag-establish og Liwayway Marketing Company sa country nga ang Liwayway Marketing Company kay usa ni siya sa kanang leading starch supplier sa Philippines. Si Ben nag-pursue siya og internal design sa San Francisco before returning sa Philippines para mag-establish og dimension a modern furniture store o art gallery. Nagkuhan po siya na. Pag 1987, nagsugod siya sa small t-shirt niya nga shop sa Manila. Nag-start siya diya sa SM department store, which nag-evolve siya into Bench nga nag-offer og affordable og stylish nga apparel. Ang Bench na-expand nila yung product kuan sa karang makuha niya mga jeans, undergarments, mga accessories, pati po cosmetics ug mga body care products, becoming a household name sa Philippines. Ang brand nga Bench also kay ventured sila sa international markets, which stores in China, sa Middle East, sa United States, o sa United States nagkuhan pa na sila. Aside sa fashion,
Aside sa fashion, si Ben Chan nag-introduce siya og Italian furniture brands like Cappellini ug sa Foscarini sa Philippines. Unya, napo ni siya award pag 2019 sa katong Order of the Star sa Italy. Unya, pag 2014 katong Ernst and Young Entrepreneur of the Year pag 2014 ni si Chan or si Ben Chan is also known for promoting Filipino culture, particularly sa traditional formal attire na known as terno through his stores and mga partnerships niya. Um, mo lang to. Mo lang to si Ben Chan. So, I'm done. Thank you, ma'am. Goodbye. So, good day mga kaibigan sa natin. I'm recording the life of George Young and Bernard. So, how did they be successful in business as an entrepreneur? So, first, story of George Young. He pioneered the McDonald's here in the Philippines. So, ipanganak siya September 12, 1938 in November Manila. He was a Chinoy businessman in Chinese and Filipino. So first, nakita niya ang potential sa mga fast food chain para sa Philippines. Pero at that time, Jollibee ang pinaka-popular. Pero, we believe na the world's largest fast food chain ay ang McDonald's. Producer ka here in the Philippines, here in our country. And then, so, first, i-approach siya sa McDonald's headquarters in the Philippines para makasecure ng franchise here in the Philippines. However, he declined sa McDonald's because ang McDonald's hindi sila sure sa market para sa Pilipinas. So, despite sa rejection, biyang din sila study the fast food industry and also study sa abot ng mga pilot for the McDonald's. So, after years of resistance, they finally convinced McDonald's to give them franchise here in the Philippines. So, on September 10, 1991, Young finally opened this store of McDonald's branch here in the Philippines in Altamira. So, under Young's leadership, he kanang nilago, and then it became popular here in the Philippines. So, it has, for now, it has 700 branches here in the Philippines. And then it has 1,000 of employees na iyang employed. Then, so, ito for George Young stories and how he became successful. So, the next one is Bernard Chu. He pioneered the pen shop in Cebu City. So, dito siya sa Pindiyang na industry of lumber and garments. And then, he pursued architecture but saw an opportunity in fashion retail industry. First, he convinced his parents na ito lang prefer na business sa itong lumber and garments into fashion retail. Kaya he saw potential in running their own branded clothing. And then, first yung pin shop store na iyan na-open kasi sa Cebu City, i-focus sa mga casual wear o mga graphic t-shirts. And then, after, nagkaroon siya og strategy para mag-boom ang iyang business. Nag-use siya og mga celebrity endorser, stylish store, ayaw ma-well-known na mailang katong na store siya ng pin shop store. So, due to its success, na-well-known or na ila-ila ang pin shop store, which is mao ang kanang became fashion brand right now. Si Sir Eugenio Lopez III is siya a prominent Filipino-American businessman nga best known sa iyang leadership sa ABS-CBN Corporation nga the Philippines' largest media conglomerate. And ang kaning Lopez family in Iloilo, known sila sa ilang influence in media, utilities, o philanthropy. Ang kanang philanthropy is siya a charity act by that si Gabi Lopez. Nangato siya USA, nangato siya United States. Nangato siya United States. Nag-iyang start dito iyang journey through banking sa United States while nag-wait siya nga mo-join siya balik sa iyang family ventures dito sa Philippines. And then pag 1986 is after sa People Revolution nga ni drove
of ni Marcos, and then dito na ni-return si Eugenio Lopez sa Philippines para matabangan niya ang ABS-CBN. And then, since pag natabangan na niya, gi-appoint siya sa iyang papa as president sa ABS-CBN nga company. Tapos, 3 years later, is nahimo siya chairman and CEO. And then, napo siya yung mga daghan nga, kanang under siyang leadership, daghan siya na nahimo, like, the Filipino channel nga, mo cater sa mga overseas Filipinos, Star Cinema, Sky cable services, tapos mga digital platforms. And then pag 1997 na-establish ang Lopez Communication Group pa sa overseas na-establish ang Lopez Communication Group para ma-oversee ang convergence strategies across sa telecommunication and media. Tapos, kabawa mo nga, pag 2012, si Lopez step down na siya as a chairman. Step down na siya pagka CEO, chairman. Step down na siya pagka CEO, pag 2025. Tapos, pag ang chairman step down siya pagka CEO pag 2012, and then step down siya pagka chairman pag 2018. And then despite by stepping down si Eugenio, ni-remain siya as a guiding force until his resignation as a chairman emeritus sa 2020. Tapos even during sa mga challenging times para sa tong si President previous President Rodrigo Duterte nga ang ilang network is nagka-problema mo to diba nga ipa-shutdown, but still ang leadership ni Eugenio was lauded for its resilience. Grabe kaayo for the ABS-CBN. And then moto ang story about ni Eugenio Lopez as an entrepreneur. Okay, ari na sadta ni Manuel V. Pangilinan. Naba mo idea kung kinsa ni si Manuel V. Pangilinan? Okay, ako na masulti sa inyo. Si Manuel V. Pangilinan is siya one of the most successful businessman dari sa Pilipinas, and kani siya is mahilig na siya sa sport, or may passion sa sport, specifically sa basketball, kaya nga tinawag siya na MVP. Joke. MVP because it's because short for Manuel V. Pangilinan. And by that passion sa basketball is nakatake na siya has a role in hosting the 2023 FIBA Basketball World Cup. And then opposite siya ni Eugenio Lopez the third. It's because si Manuel V. Pangilinan kay siya kanang self-made billionaire na born to a bank messenger father who eventually retire as a bank president. And sa education background niya is gikan na siya sa Ateneo de Manila University and major sa economics, and note that cum laude siya. And nag-hold na siya og master degree, or nag-hold na siyang degree sa Master of Business Administration sa Wharton School of Finance and Commerce. And also note that sa kanya nga duha niya nga school na graduated is through scholarship na. Wow, very bright. And after yun graduate, mga siya Hong Kong, and sa Hong Kong dito naghimo siya panganog iha while working in a investment bank. And atos dito sad
na-meet niya si Anthony Salim. Si Anthony Salim is Indonesian businessman na siya nga ning tabang sa yaha sa pag-build sa First Pacific. And by that, ang kaning First Pacific ay a business na siya nga ning entry sa telecommunication, consumer food products o infrastructure o kanang natural resources. And sa iyang success is today he's a manager, or he's a managing director and chief executive officer sa 7.5 million company, a 7.5 billion dollar company. Company siya chairman of publicly listed companies like sa Metro Pacific Investment Corporation, Meralco o Felix Mining or Felix Mining. And then kani siya is nag-hold ni siya sa management position sa kaniyang mga companies, subsidiaries, and affiliates. And current president po ni siya and chief executive officer sa telecommunication giants PLDT Smart. And si Sir Pangilinan is nag-build siya iyang media empire sa Philippines by the way of PLDT, specifically by using sa iyang mga employees trust fund to invest sa 4.5 billion peso in a company called MediaQuest Holding Incorporated. Ang kaning MediaQuest Holdings Incorporated kay ano siya, cross media ownership na siya sa country from television o radio through TV5 Network Incorporated. TV5, paborito ni Mama. And Nation Broadcasting Corporation and other media's companies like the Broadsheet Giants, Philippine Star, and Philippine Daily Inquirer, and Business Report. And moro to ang ako. So, hi everyone, I am Christina Tigisolga, and I am here to tell you the story of some successful entrepreneurs like Aniniya si Julia Ganyongko. She is known as Tita Julie and became a proof jud nga kung naay determination o business mindset, pwede kaayo ka makasucceed. So, kani siya from being a simple homemaker, nahimo siyang founder sa usa sa pinakadako nga bakery chains diri sa Pilipinas, which is the Jules Bake Shop. So, nagsugod ni siya small nga negosyo like nagbaligya og mga fruits sa General Maximum Avenue nga located sa Cebu. And mausad ni ang nakapag-set up sa iyong journey. So, mauto pagkadugaya ni manage siya og mga kantin para sa mga trabahante sa Philcadan. So, kaning Philcadan, usa ni ka Ratan Factory sa Mandaue City. Unya, nakita niya nga ang mga workers ani nga factory, always sila nangita og fresh nga bread. So, nakahunaw na siya bisan at the age of 50, ni-take siya og risk og nag-open siya sa iyang first bake shop way back 1981. Imagine less than 5 employees na sila unja 19,000 rang iyang starting money. Nya kani nga money gikan pa jud ni sa iyang lifetime savings. So wala siya experience sa baking, pero despite ani wala gyapon siya nagpa-affect. Unyang iyang style man good kay innovative kaayo, kay awa freshly baked bread kanunay, then makita sad mismo sa customers ilang bread nga gi-bake through glass displays. Siyempre nausab ang game sa bread industry, and ang mga tao ganahan sad mopalit samot na kay makita lang nila ang ilang paliton. So, ang success sa Julie's Bake Shop, dili lang tungod sa iyang unique approach, syempre tungod pud sa iyang diskarte ug support sa family. Labi na sa iyang bana nga si Diego, tabang jud na siya, especially sa mga struggles ni Tita Julie sa business. So, as demand grew, ni-expand ang Julie's Bake Shop sa Luzon ug Mindanao.
Then through also franchising sa Julie's Franchise Corporation since 1998. Then through the years, daghan na silag awards like kanang Outstanding Countryside Investors from the Philippine Chamber of Commerce and Industry o Outstanding Small and Medium Scale Entrepreneur Award. Kani si Julia, dili raman negosyo ilang gi-focus kay naapod sila yung mga community service like feeding programs during disasters. So makaingon jud kag ani og business siya with a heart. So fast forward to today, naana sila more than 500 branches nationwide of international presence pa sa Indonesia o Canada. So si Julius Ganyongko, ayang story as an entrepreneur is a proof nga walay age limit ang success. Basta lang na kay drive of dedication, successful jud siya. So iyahang legacy dili lang sa negosyo kundi sa values nga iyang gi-instill sa Jules Bake Shop, which is sustainability, innovation, teamwork, ug entrepreneurship. So maong hangtod karon, Jules Bake Shop still stands strong and then it continues to grow. So next we have here si George T. Si George T. mao ni ang founder sa Metrobank, usa sa mga well-known nga negosyante sa Pilipinas. So kani si George T. wala siya magsalig sa ilang family business kay gusto siya mubuhat og iyang own nga legacy. So at the young age, dako na kaayo iyang goal, then wala pud siya mahadlok mo take og risk. Then at the age of 25, nag-decide si George T. nga magtukod og Metropolitan Bank and Trust Company, which is also called Metrobank, ni adtong 1962. So imagine, bata pa siya pero confident siya nga makasulod sa banking industry. So even if wala pa siya experience sa ingani, tungod pud di sa iyang mga discarded vision, mao nga ang gamay nga bangko sa una nahimong one of the biggest banks na sa Pilipinas. Si George T. dili lang siya focus sa Metrobank kay gusto niya i-level up ang game sa negosyo. So nag-diversify siya, then nagtukod og JT Capital Holdings nga naa sa mga negosyo like real estate, insurance, energy of Toyota Philippines. Basically, murag tanan industries gi-appeal niya kay di man pud na opportunity naman to. Then ang iyang leadership style kay chill but at the same time brilliant. Kani si George T. kay risk taker man gud siya pero strategic moves tanan. Anya, dili lang siya all about profits kay concerned pud siya sa iyang employees o community. Mao nag-set up siya og Metrobank Foundation nga naghatag og support sa education, health programs ug humanitarian efforts. Dili lang like from business lang ba. Then fast forward, ang Metrobank naka-earn og daghang awards ug nakapakita nga solid ug lig-on siya nga financial institution. Then niabot pa og international level ang iyang negosyo, which proves nga kung naay kay vision ug sipag, wa siya impossible. So ang iyang passing ni adtong 2008, wala siya nagbilin lang og negosyo. So nagbilin pud siya og legacy kay until now nagpadayon gihapon ang iyang impact sa economy og daghang mga negosyante ang na-inspire pud sa iyang story. So makaingon jud ka nga si George T. na real definition sa success. So ang real definition sa success ay diskarte, hard work, and long-term vision. And if gusto nimo mahimong big-time entrepreneur, you should learn from George T. Then ayaw mo kadlak mo take a risk. Always think big. In conclusion, these entrepreneurs are testament that if you believe in yourself, if you believe of what you can do, and if you believe that you will become successful someday, it will manifest.
Together with perseverance, hard work, consistency, and grit, your dreams will come true. So never give up. It may be foggy right now, but we'll get there eventually. As what they may say, malayo pa, pero malayo na. Thank you.